Network Entertainment. Ayun, Friday na naman. Oo. At hinihingal ako. Tumakbo ako eh. Ng ano? Anong posisyon? Ng 30 ohms per hour. Ayun, welcome sa bagong episode ng The Red Door Podcast, PH. Ilang episodes na lang bago yung finale sa Sunday. E di Actually, finale, ito, last one to, tapos finale tayo sa Sunday, tapos abangan nila yung susunod na season kasi baka may surprise tayo. Kasi baka last na yun. Hindi. Tawag doon? Season ender natin sa Sunday. So, sa mga nagtataka kung bakit namin minove, wala lang. Para may space. Para may space. Kasi para mababad muna yung first video bago may sumunod na bago. At saka minsan hindi nakikita yung hindi nakikita na may bago pala kasi mas naunang napapanood yung Friday na episode. Mm-hmm. Meron din tayong mga kasama dito habang tayo ay nagre-record. Shout out kay Nicole, kay RB at saka kay James. May sinabi si Nicole, di ko nababasahin pero mukhang malabo 'yan. Mahirap. Mm-hmm. Mamaya namin sasabihin or mamaya namin ipapaliwanag kung bakit malabo. Oo, after ng recording. Kaya kaya dun sa iba na nanonood ng episode na ito, kung gusto nyo ring makita yung mga behind the scenes na pinag-uusapan, sali kayo sa aming community. Pagkatapos, sali kayo sa JC. Yung mga off the record na usapan. Ayan. So, magbabasa ba tayo ng mga siguro magbasa tayo ng iba sa email, tapos ako dito sa online ko kinuha. Ayun. Pero ito. I mean, comments. Comments. Tama, comments. Sige. Ito, sa Spotify ito, sa episode 49 na comment, sabi niya, horror podcast pa po ba to? Have mga banat. Kaya kahit binabawalan ako makinig ng horror ng asawa ko dahil nakaka-invite daw ng negative energy, di ko siya sinusunod dahil nakaka-enjoy po talagang makinig sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Jean. Tapos, ito naman sabi ko na nga ba isip-isip ko pa nga lang sabi ko na nga ba, babae yung nag-comment Kasi kapag lalaki yan, sasabihin niyan, corny naman itong mga to. Ganun talaga may parang hindi ko alam kung parang, kasi parehas lalaki, parang, siyempre, di ba, parang parehas alpha, kaya parang, ayaw nila nung may ganun. Ayan. Ito pa, inggit isa. ba yun? Inggit ba? Hindi naman inggit, no? Insecurity. No Ito, galing naman to kay I'm Chris or LM Chris, di ko alam. Scientific explanation ng bati or usog is usually due to stranger anxiety or stress response, which leads to gastrointestinal sensitivity. Other explanation is masyadong mataas yung energy na ini-emit ng nakausog na hindi kaya tanggalin ng receiver. Ayos may scientific explanation pa pala ko sakali. Ayun, ito naman galing kay Cherry. Sabi, ang kulit nung, may matanda sa ilalim ng kama. Excited na kami sa voice over nyo sa mga next episodes. Babae din yan. Anyways, kaya ko yung nabanggit kanina kasi may nag-comment kasi na isang lalaki dun sa sa previous episode with Bray. Galit na galit siya. Hindi ko alam kung ano ba yung nararamdaman niya, kung kaya nga parang tinanong ko siya, parang sinabihan ko rin siya na baka naman hindi ka galit. Baka naman hindi ka nakokornehan talaga. Baka naman may halong inggit. Sabi niya, ba't naman ako mainggit sa inyo? Tapos yun pala, niya pala, crushy niya pala si Prey. Kaya pala. Sabi ko lang, I'll pray for you. Anyways, dito naman ako magbabasa sa sa previous episode natin, dun sa may kasama natin si Antoinette of Dreamcast Manila. Okay. Love Antoinette, hopefully invite her ulit next time. Yun. Sabi ni ni Min Strice. Hindi ko kayang
Sabi naman ni Raver Lawrence 0703, after Miss Spray, another Rich Kid collab again na. Nice podcast. Siyempre kapag sabi nga nila, kung gusto mong yumaman, sumama ka sa mayaman. Surround your people ng kung ano yung gusto mong maging goal. Tapos meron wait lang Ayan si Ayus Jewel Posada 6299 kasi parang ano rin to lulubog lilitaw. Parang dati sobrang active siya tapos biglang nawala. Siguro na busy. Isa sa mga OG din yan no? Oo, OG yan since day one. Siguro na busy lang siya sa school. Sabi niya, hi Tito James and Tito Ian. Ito na talaga, I'm back na talaga. Ayan. Tapos may sumagot, hello, kumain ka na. para kain, nagluto ako dinuguan. Loko rin ayun si bawal. Hindi, katoliko pala siya, katoliko. Meron din nagsabi kay Mara G9Y. Bakit parang puro kwentuhan? Sana more horror content, hindi chikahan. Ano bang ginagawa? Ano pala yung pinagkwentuhan namin? Podcast to, so wala, ayun. Pero okay, salamat pa rin sa feedback kasi magagamit namin yan para ma-improve yung mga susunod na episode. Salamat sa feedback kasi engagement yan. Eto, tapos may nag-comment din, sabi ni Ianan398, proof that just because you can make a podcast doesn't mean you should. Parang hindi na siya podcast, para mga tambay lang na pa-English sa kanto. Kadalasan ng takes walang sense, panay haka-haka. Yung mga ibang query nila, masasagot ng simpleng pag-google, Elmao. For people who loves horror, they seem to be ignorant on most of their topics. Wanted to give the video a try. I'm 20 minutes in pero hanap na lang ng ibang mas may kwenta. Haha. Para ipaliwanag sa iyo, Iana398. Kasi minsan para tumakbo yung usapan namin, nagtatanong kami kahit alam namin. Para sa mga nakikinig. Oo. Sabi niya, yung ibang query nila masasagot ng simpleng pag-google lang for people who loves horror. Kung pag simpleng google lang, di sana hindi na lang kami nag-podcast. Nag-google na lang kami. Di ba? Tapos pag sinasabi niya, proof that just because you can make a podcast doesn't mean you should. Parang hindi na siya podcast. For your information lang, if you will check the Spotify top podcast, nasa kami, ang pinaka-highest siguro namin is top 57. Pag ganito talagang pagod pa ako, ayoko talaga nang binabad trip ako. Pinindot mo yung button niya Pinindot mo yung button ko Actually, ngayon ko lang to nabasa nung pagpindot ko. Tapos sabi niya, parang ngayon ko lang nakita. Simpleng pag-google Elmao for people who loves horror. They seem to be ignorant on most of their topics. Ignorant? Try me pagdating sa horror. Pwede mo akong maalpasan sa ibang bagay pero pagdating sa horror, try me. Hindi ko nakita, bago ba yan? Bagong. Okay. Ayan Tosho. Ito. Hindi. Iba to. Hindi. Dito sa sa comment ni Kay Mara, orange na Kay. Yun. Tapos nag-comment yung Ianan. I'm 20 minutes in pero hanap na lang ng ibang mas may kwenta. Hindi go. Hindi naman kawalan. Kapangalan ko pa, tinignan ko yung account. Ianan 39. Kaya minsan sabi ko, ayokong dalhin yung ugali ko sa Facebook dito Natitrigger. Pangalan pa man din kita. Nako. Hindi, maganda. Hindi, ito, lang. Try mong manood ng ibang episode. Yung kami dalawa lang. Alam mo kasi minsan, kaya nga kami nagtatanong-tanong para makuha namin yung point of view ng ibang tao. Kasi kami, hindi naman porket may alam kami, yun na yung tama. At saka yun na rin yung same point of view ng ibang tao. Siyempre, tatanungin namin yung iba pa. For example, yung usapan sa usog. May alam ako, pero hindi porket alam ko yun, yun na talaga yung parang pinakatama. Kaya nga kami yun absolute. Yun yung sense nung parang pinaka namin, podcast, kaya kami nagtatanong, nag-uusap-usap. Kasi baka yung ibang tao mas may alam about dun sa topic na yun. Kung i-google ko na lang pala, di dapat imbes na itanong ko dun sa podcast, pumunta na lang ako ng cellphone ko.
Chinek ko na lang. Ano ang usog? ChatGPT. Mas Oo. walang kwenta pag gagawin. Madami talagang mga bagay na strange. Stranger Things, kaya ka naka Hellfire Club. Yes, and we are the Stranger Things. May nabasa akong theory na sabi sa ending daw, hindi ko alam pero parang BS pakinggan siya. Nasa ending daw ng Stranger Things is naglalaro lang pala sila ng ng D&D? Dungeons and Dragons. Oo. Pero pinakita sa season 4 na naglalaro din talaga sila ng D&D eh. Hindi, yun nga. Yung kumbaga kung ano yung nangyayari. Kasi ang laro ng D&D is more on storytelling. Pero ang naisip ko nga, sa D&D na laro nila, nung nandun pa si Billy. Nababaliw yung ko. Oo nga Nababaliw eh. yung Kasi yung bata sa likod mo kasi, gumaganon-ganon. Kaya yun yung dinidetect ko. So yun nga, yung dun sa nilalaro nila yung D&D sa season 4. Tawag dun? Andun si Vecna, may character sila na Vecna. Na nilalaro, na hindi ko nga alam kung related ba yun. Pero anyway, lagpas-lagpas na tayo sa ating introduction. So, mag-umpisa na tayo magkwentuhan ng nakakatakot dahil baka may magreklamo na naman at sabihin na puro tayo kwento ay usapan or ewan ko, bahala kayo sa buhay niyo. Pero yan, ito. Una na ako magkwento. Yung kwento na to ay sinend sa atin sa email. At galing ito kay Minclose. Ayan. Alam ko nag-send na to dati ng story sa atin. Ang title nito ay Room 313. Nabasa na ba to? Hindi pa. Ito. Ang title nito ay Room 313. Okay. So si Liza ay bagong nurse sa provincial hospital. Dahil night shift siya, nasanay na siyang mag-ikot mag-isa kahit na madaling araw na. Pero isang gabi, napansin niyang may bagong pasyente sa pinakadulong kwarto. Ito nga yung Room 313. Tahimik doon, pero ramdam niyang may kung anong mabigat sa hangin. Sa logbook, nakasulat lang, Patient Maria de la Cruz, status critical. Hindi niya nakita kanina sa admission list, pero baka bagong dating lang. Pagpasok niya, may babae sa loob ng kwarto. Payat, maputla, at naka-oxygen. Mahina ang boses pero malinaw. Miss Nurse, tawag nito. Po? Ayan na yung nire-request nilang voice over. Pwede bang pahingi ng tubig? Kumuha si Liza ng baso. Pero nang pagbalik niya, wala na ang babae. Blanco ang kama, malinis, parang walang nakahiga doon. Nilapitan niya ang duty nurse sa station. Ma'am, saan dinala si Maria de la Cruz? Yung babae sa 313. Napakunot ang noo ni Ma'am Tess. Ha? Walang pasyente sa 313. Matagal nang sarado yon. Imposible ma'am, nakausap ko siya. Giit ni Liza. Napatingin si Ma'am Tess. Halatang nabigla. Anak, baka napagod ka lang. Kasi yung sinasabi mong pangalan, si Maria de la Cruz, yun yung nurse na nagtrabaho dito dati. Na-aksidente habang duty. Mga 2 taon na ang nakalipas. Nanlamig si Liza. Ha? Paanong may pasyente doon? Puti pa nga yung uniform niya, parang naputol siya nang biglang may marinig silang malakas na cling or tunog mula sa 313. Tumakbo sila pareho, pero pagdating nila, bukas ang pinto at nasa sahig ang nameplate, Maria de la Cruz, RN. Habang nakatulala si Liza, napansin ni Ma'am Tess ang ID sa suot niya. Tinanggal nito saglit tapos natigilan. Liza, saan mo nakuha tong ID na to? Tumingin si Liza sa kanya. Binigay sa akin ni Ma'am Maria nung first day ko po. Anak, siya ang nurse na namatay dito. At yung ID na hawak mo, tinanggal namin sa katawan niya bago siya ilibing. Tahimik, walang gumalaw, hangin lang ang maririnig. Tumingin ulit si Liza sa ID at doon niya lang napansin, sa picture, nakangiti ang nurse. Pero ang suot nito, parehong uniform sa kanya.
Yun. Short but sweet. Oo, no. Pero minsan 'di ba ugali ng mga Pilipino na ipadala yung gamit sa namatay. O ito bibigyan ko kayo ng trivia kasi sasabihin na naman ignorante. baka sabihin na naman ni Iyanan para sa mga ignorante. Alam nyo ba na yung pagpapadala ng gamit nakuha pa natin sa Hindi, joke lang. Hindi, sa yun, kasi ang mga Egyptian ganun din eh. Yung mga gamit? Pinapadala nila sa Pharaoh. Kaya nga kaya nga yung ibang mga mga archaeologists kapag nakaka-discover sila ng mga tomb ng Pharaoh, ang dami nilang kayamanan na nakukuha. Kasi nandun pa yung mga lumang gamit like yung mga alahas, pinapadala nila yan, di ba? Kaya madaming magnanakaw sa mga pyramids, di ba? Kasi yun nga, yung mga parang pinakamamahalin na mga gamit ng mga yumao, nilalagay nila sa loob. Tapos yun yung hinahanap ng mga tinatawag nilang grave robbers. Tama. Makita mo yan sa Britannica Encyclopedia, Volume 3. Sabi naman ni Nicole, yung sa datu nga before, sinasama pa yung favorite wife nila sa hukay. Paano kung buhay pa? Alam ko. Paano kung buhay pa? Hindi naman. No? Buhay pa. Ayos Oo, sabi ni Nicole, buhay nga. Tapos siguro parang pinapasama lang, no? Buried alive. Oo. Tapos ayun, ma-ferment siya hanggang magiging na siya. Datu puti. Literal. Yung dati nga rin nanonood ako ng mga Greek mythology na movies. For example na lang yun dun sa may Troy. 'Di ba ang customs naman nila kapag ka namatay na yung tao, sinusunog yung bangkay. Pero nilalagyan ng barya yung mata. Coin dito. Tapos ako, anong purpose nun? Hanggang napanood ko yung Clash of the Titans. Ano pala yun? Pamasahe pala yun papunta dun sa may Oo. Dun sa may boatman. So yun. Trivia na naman yung boatman na si Thanatos yun eh. Sa Greek mythology yata iba pangalan niya eh. Oo, kasi siya, magkaiba kasi ang Roman at saka ang Greek eh. Basta ang alam ko yan, si Thanatos yan. Tapos si Charon ang ferryman. Cuneta? Di ba dati si Charon Cuneta may super ferry na commercial? Di ba? Sakto. Si Sakto Charon. Tama nga. Ferryman yun Alam mo siya yung nagdadala. Pero alam ko, meron pa na, yun ba yung binabayaran, si Charon? Yun ata, kasi di ba doon sa may Clash of the Titans, may eksena na yung hinagis yung barya, binato, tapos biglang dumating yung ferryman. Sakto pala. Si Charon. Kaya pala super ferry, no? Kasi megastar eh. Ay, alam ko yung tinutukoy mo, Nicole. Hinahagis Urban yung baby legend yan eh. kung sino kaya mag-survive. Yan? Sabi kasi ni Nicole dito, sa Philippine history, meron din yung hinahagis nila yung baby sa tubig para malaman kung sino yung kayang mag-survive. Ano yan? Urban legend yan. Yan ba yung Kalantiaw Code? Code of Kalantiaw? Urban legends ba ang Code of Kalantiaw? Oo. Urban legend ang Code of Kalantiaw. Di ba tinuro yan dati sa school? Hindi. Urban legend ang Code of Kalantiaw. Hindi siya talaga hindi siya parang... Ayun. Sa akin, tinuro din yan sa akin sa Civica nga, Civica at Kultura, parang tinuro yan na legit daw. Ewan ko part of history. Ito, tingnan mo, ang may hoax siya. Hoax? Ang Code of Kalantiaw. Pero grabe yun 'di ba? Yung parang kapag nagnakaw ka, yung ilulubog yung kamay mo sa Oo, meron silang isa yan sa mga isa kasi yan sa mga napatunayan na hoax dito sa Pilipinas, ang Code of Kalantiaw. Kasama niyan yung yung Stone Age people. Ano yun, yung tabon? Oo, yung Stone Age. Hindi tabon eh. Hindi, iba pa.
Nakalimutan ko yung parang pinakatawag sa kanila. Basta yung Stone Age people, tapos 'di ba na-discover sila ng isang foreigner. Pinresent sa buong mundo na meron pang tribe dito sa Pilipinas na namumuhay na parang isang Stone Age people. Tapos nung pinuntahan ulit, nakita nakamaong na sila. Denim age na sila. Ano lang pala, hoax lang pala. Kumbaga parang kunwari lang pala sila. Ano yan? Yan ba yung mga naka-discover ng ng lupa? Ano nga ba yun? Ng tulay na lupa? Yung mga yan? Hindi pa sila. Ano kasi to na-discover sila neto lang. Ayun, Tasaday. Tasaday. Tasaday people. Hoax din yan. Tapos kasama niyan yung hoax din nung kay Agapito Flores. Yung sa fluorescent? Oo, na-inventor daw ng fluorescent. Well, anyways, ayun. Pero marami mo alala. Isipin mo kung yung mga hoax na yan nasama sa mga history books na inaral natin nung elementary. So, ibig sabihin, oo, ang dami nga rin talaga. Pero wala pang Facebook noon, tapos may fake news na, Kaya ngayon, paano na lang pala kung hindi nabubuking na fake news yung mga kumakalat sa Facebook? Di kawawa naman yung mga matatanda kasi nadadala nila. Na pinapaniwala nila. Parang feeling ko yun na nga din talaga yung reason ng parang... So, ibig sabihin pala, kung iisipin mo, kung kaya nilang... kasi, in a way, parang pinalitan mo history kapag ganun di ba? So, in a way, parang rin to, historical revisionism din no? Oo. So, ibig sabihin, kung nagawa nila yun, mas madaling gawin yun ng ibang tao. Pero, let's not get there. May kwento ko ba na susunod? Meron. Isisingit ko pa nga sana yung napag-usapan din natin nakaraan yung sa may UP Diliman, yung standing ovation. Standing oblation. Yung sinabi ko standing oblation, hindi yung yung oblation. Kasi 'di ba sinabi anak daw yun ni tatay daw yun ni Fernando po, pero hindi pala. Anyways, ito. Dapat pala sa tong story na to kasi English. Sabi niya, I'm being watched. Ito ba yung kay Ay. Hindi, iba to. Galing ito sa ating friendly Facebook page. Okay. Spotify. Sabi niya, it happened a few days ago. Just my typical day. Nagbabrowse lang ako in social media when I came across a video on TikTok about a guy exploring in an abandoned building. I think some of you already saw this. Wala naman anything weird about the video and sanay naman na ako maka-encounter ng ganong vid since it's common naman na. So as I always do, I checked the comments and I came across a comment na link. So nakakita daw siya ng isang link sa comments. At first, I thought it was just a link to a product in TikTok shop. So I ignored it. But as I scrolled down to check the other comments, I accidentally liked it. So syempre, tinanggal ko agad yung like. After that, I continue scrolling. Siguro, after a few minutes, may nag-pop up sa notification ko na may nag-message request. I checked my inbox then found out na yung nag-comment na I accidentally liked earlier is the one that messaged me. So syempre, nagtaka ako. I opened the message and it says may link, Paps, may link na kasama dun sa may message. Galing dun sa may tao na baka accident spam yan. ng like. Oo, spam. Magpapasko pa naman. Andyan na naman yung mga spam. Of course, hindi ko pinindot dahil baka virus or something like that. I quickly deleted the request and continue on my scrolling. A few days passed. I visited my mom since it's weekends and wala naman akong gagawin sa dorm. Pagpunta ko doon, my mom and my ate is cooking lunch. So I helped them. While chopping, my niece who is 8 years old, let's call her Thea. She borrowed my phone to watch TikTok and play games. As usual,
pinahiram ko since may isa pa naman akong phone and lagi naman niyang hinihiram yon. The day ended and it's time for me to go back to my dorm and finish my activities. Asa na ako? Wait lang. Pagdating ko sa dorm, wala pa yung roommate ko. I guess dun siya matutulog sa parents niya since wala rin naman pasok tomorrow. It was after 10 p.m. before going to bed. As I was doing my skincare, nag-uusap kami ng friends ko sa GC about our upcoming defense sa research. Then I posted on my dump account, ranting syempre, when suddenly, an unfamiliar account comment on my post. I was confused on who it was kasi hindi ko siya friend sa account ko. Then I read the comment. You look good in that Hello Kitty pajama. As reading the comment, I felt chills all over my body. I've never told any of my friends what I was wearing nor video called them. I quickly asked my friends if sila yon and to stop joking around. And they swore na hindi sila yon and hindi rin nila kilala yung account. Habang kausap ko sila sa GC, nag-comment ulit yung user. Close your curtain. Tapos binanggit pa daw yung tunay niyang pangalan. Tunay niyang pangalan. I glanced at my right side and I was shocked to see na hindi ko pa naisara yung kurtina malapit sa kinauupuan ko. I quickly closed the curtain and took a peek kung may nakatingin ba sa room ko. I found nothing but the parked cars and not a single sight of someone. Grabe yung survival instinct niya, no? Pang lamok. At this point, I was really creeped out. I quickly called my parents and about what happened, and they told me na susunduin nila ako and to lock the doors, which I already did earlier upon arriving. I checked my phone again to screenshot the profile, but it was already gone and also the comment. Luckily, before mawala yung comment, I took a screenshot na to show my friends. Pinakita niya pa yung picture. Habang nasa bahay ng parents ko, I checked all my social media accounts and found out na on my TikTok account, nandun ulit yung message na dinilit ko the other day. I clicked it and it was the same message. Pero hindi ko na ma-stalk yung profile. So I just deleted the message again and deleted the account. Until now, I have no idea what it means and what happened. I'm still freaked out about what happened, and ever since then, I always feel like someone is watching me. I know that person will read this post. If you do, please, I beg you, stop calling me at midnight. Pinadala ni Sail, C-E-I-L, Sail, baka Cecil, na may survival instinct ng isang lamok. Pero nakakatakot yan, Paps, Parang mas nakakatakot nga sa multo yun eh. Oo, pag stalker ang pinag-uusapan, pag buhay na tao ang involved. Kasi ang multo, except kung poltergeist siguro, wala naman sigurong gagawin sa'yo. Since wala naman magpapakita lang, magpaparamdam. Kasi ang poltergeist parang may ability sila para makahawak no? Oo, manakit. Alam mo ba kung saan galing ang salitang poltergeist? Saan? Galing sa Latin word na wag na, namimihasa na yung nag-comment. Galing sa Latin word na poltergeist. Poltergeist kang bata ka. Sasabihin pag nagalit poltergeist kang bata ka, hindi ka pa Parang pero yung sa ibang bansa, Paps, usong-uso yan, yung stalking, na tipong pwede ka maservan ng ano nga ba yung binibigay dito kapag halimbawa may nagawa ka tapos para hindi ka makalapit dun sa tao na yon. Oo. Yung katulad din yan sa mga kaso ng mga separate sa mga broken family. Yan. Diba? TRO ba? Tama ba? May term pa yan dito eh. 'Di ba yung parang blatter, parang ganyan. Parang yung may distance na ibibigay sa para hindi ka makalapit dun sa may
sa may kung sino man yung file nung na yun, nung case na yun. Temporary Restraining Order, TRO. Is it true? Is it true? True. Or false? Anyways, ayun na nga. Nakakatakot nga rin talaga yan. At saka nakakatakot din yung mga phishing link. Ano bang parang pinaka mo diyan? Yung masasabi mong hack or hindi naman hack, yung parang precautions para para makaiwas ka sa phishing link. Sa akin kasi feeling ko, 'di ba dati may Facebook ako na hindi ko na ma-access. Feeling ko ganun yung nangyari sa akin. Kasi minsan talaga na parang may mga, lalo na kung sa atin, di ba, content creators, minsan may mga magsasend sa'yo na parang, sign up ka dito para masama ka dito sa mga ganitong mga projects. Feeling ko yun yung nakadali sa akin. Pero yun nga, natuto ko ngayon na na kailangan kapag halimbawa may nag-send sa'yo na hindi mo kakilala. Dalawang klase kasi parang ang feeling ko, yung pinakamadali is yung mga GCash. Na-experience ko na to before Yung parang may link na parang kailangan mo i-claim yung points mo. Tapos, parang may points ka. Hindi ko nga naisip nung time na yun, may points ba ako? Parang wala naman. Pero nakalagay doon na meron kang specific number of points na para ma-claim mo, i-click mo yung link, tapos magla-login ka. Tapos mga OTP na. Yan, OTP na. Tapos, bait talaga yung Paps, yung site. Kasi pag kinlik mo yung link, may mga nakalagay talaga na mga products na pasok dun sa points na nakalagay sa'yo. Grabe, no? Ang malalapan yan, nitong mga nakaraan, mismong verified na ng GCash ang nagsisend. Oo, yun nga. Nahack yung system nila, nagamit para sa phishing, no? Oo. Ang parang pinaka-precaution ko naman dyan lagi, pag walang S yung HTTPS, wag mo nang pindutin. Oo. Secured site kasi yan pag ganyan. Pag nakita mong HTTP lang yan at walang S, wag mo nang pindutin. Phishing link yan automatic. Akong ginagawa ko din pala, Paps, yung lalo na yung mga link na pag inopen mo, i-require ka mag-login. Medyo magdalawang isip ka na. Oo, sketch ako. Ako, ilang beses na sobrang dami ko ng na-receive na sa Facebook page ko na maglalagay daw sila ng ads sa post ko. Kailangan ilagay ko sila as collaborator. As pag ganun, pag ginawa mo yun, wala na, GG ka na. Kasi sila na yung may hawak ng Facebook page mo. Ikaw pa ang makikik doon. Sila na yung magiging moderator. Isa pa, mga blue check. Grabe, ang dami ko niyan, Pats. Sa email ko. Mga yung Meta Verified? Oo, pati kabila, pati TikTok. Na meron na daw akong blue check. Oo, yan nga Tapos papalaginin ka, Hindi na ako umabot ng ganun. Alam ko na malabo. Sabi mo, malabo to. Blue check. Utot. Hindi na nga ako nakakapag-upload minsan. Blue check pa. Oo, sabi nga ni Nicole, nakakatakot sa Pinas, kulang ang security sa mga bank account. Nitong mga nakaraan, ang dami rin. Hindi ko na lang babanggitin ko anong bank, pero ang daming nawalan. Saka ang malala nun, Paps, yung mga yung wala ka namang ginagawang transaction, tapos nabawasan ka. Yung tipong, ang sinasabi nila, baka na-link nila sa ibang app. Pero yun, Paps, wala talaga. Balala nga, Paps. Biruin mo kahit QR code mo, kaya ka nilang kunan. Kasi may online seller may online seller or may online business siya, online seller siya na minsan pag may mga event sa mall, kumukuha siya ng pwesto. Di ba, para sa mabilis na transaction, nandun sa may shop niya, yung QR code niya. May napalitan ako, Paps, na dinidikitan nila ng ibang QR. Tapos yun yung doon masisend. Doon napupunta, oo. Grabe, no? Yung sa kanya naman, Paps, nasimot yung laman ng bank account niya. Almost 100k something, mga yun. Dahil ni-scan yung QR niya? Hindi, from that QR, nakuha yung account niya. Tapos hindi ko na alam kung anong ginawang process ng mga hacker. Paano yun? Yun nga di ba? Parang nakakatakot tuloy. Pati yung tatawag, tapos hindi sumasagot. Huwag na kayo pag may tumatawag sa akin, Paps, hindi ko sinasagot Ang ginagawa ko, after niyan tumawag,
'Di ba, na ibaba na. Hindi ko rin pa binababa. Kasi malalaman na active ako. Malalaman na active yung number. Hayaan mo lang na Pag bumaba, pupuntahan ko yung number, send message. Kasi pag sinend message mo yun, makikita mo kung may previous convo na kayo. Malalaman mo kung rider. O di kaya kung may text na siya prior sa pagtawag. Yun. Pero yung wag niyong gagawin yan. Pag may tumatawag sa inyo na unknown number, wag niyong sasagutin pero wag niyo ring ibababa. Hayaan niyo lang maputol yung call. Kasi once na ibaba niyo yan, alam nila na may tao dun sa number. Ako dati, Paps, may ginagawa ako na kapag hindi nakasave yung number, automatic na hindi nagko-connect yung call. Pero kasi ngayon kasi mahirap na yung ganun, lalo na kapag nag-move it ka, nag-grab ka. Oo, kasi for unknown number yan eh. Diba? Oo. So yun. Dapat talaga may mga trusted lang kayo na mga rider. Yung Minsan naman kasi ganun eh, no? Isa lang yung rider dyan sa lugar niyo. Ano to? Wait lang. Okay, so magbabasa ulit ako ng bagong kwento. Natawa ako kasi dinouble check ko pa kung tama ba yung pagkakabasa ko. Bakit? Anong May something? Itong kwento na to kasi sinend sa atin ni Abigail May Zapanta. At dahil babasahin namin to, baka magpabigan longganisa ka. Yun! Pero Paps, buksan mo yung email. Tapos tingnan mo kung ano yung unang nakasulat. Hello, sige, mga... Ay, gagi. Alam ko na, kahit hindi ko nabuksan. Mukhang hello mga longganisa. Malapit na sa longganisa. Oo. Hello mga longganisa. Nakita mo na? Hindi, kahit hindi ko tingnan, alam ko na may idea na ako kung ano eh. Ayan, ito. Babasahin ko as is to Abby, Hello, mga otitis. Ay, putek. Hindi, alam ko mga otits to, baka na-typo lang siya. Pero hello mga otits, Ian and James. Kahit nga otits eh. Hindi rin maganda pakinggan eh. Di ba? Ayan. You can call me Abs. I'm a member of the community, a silent reader, pero minsan ay randomly converse din sa GC. Sabi ko nga last time, sasama ako sa live recording, pero hindi ako nandito ngayon. Hindi, wala yun dun. I just want to share my experience that happened today, November 19. So, 9 days ago. Please take note that this happened after lunch around 2 p.m. So here it goes. Kakauwi lang ng parents ko from a diagnostic and laboratory center for my mom's follow-up check-up. Pagbaba nila ng car, pinasok na namin ng mom ko yung grocery boxes since namili na din sila before going home. Ang eksena, inaasikaso ng dad ko yung dog ko sa garage. Then my mom and I were fixing all the grocery stuff. After fixing, nilabas ko na yung mga kahon sa likod and pumasok ulit ng bahay at dumiretso na ng CR. I did not fully close the door kasi naisip ko nasa labas naman si dad, so it was just me and mom na nasa loob. So I was inside the CR doing my business. Number 1 lang Okay. When I saw mom na palabas ng likod, nagkatinginan pa nga kami. Tapos sa awang ng CR door, which is halos tapat ng pantry cabinet namin, nakita ko na nakasunod yung dad ko. So I fully closed the door para kako alam na may tao sa loob. Paglabas ni mom sa likod, bigla niyang sinabi, "Masakit ulo ko." Dead ma, di ako nag-react. Pagbalik niya sa loob, I asked her, "Asan si Dada?" Sabi niya, "Nasa garahe, inaasikaso si Sambo, yung dog ko." Bigla kong sinabi sa kanya, "May matandang nakasunod sa'yo kanina paglabas mo. Akala ko si Dada, kaya tinanong ko sa'yo kung nasaan siya pagpasok mo. Kaya ko kinonfirm kung nasaan si Dada." Saktong pumasok na yung dog and dad ko sa loob. Kinuwento ko sa kanila na may nakita akong matandang lalaki na nakasunod sa mom ko nung palabas siya sa likod. Parang duda hustle na maglakad. If hindi kayo familiar, yun yung commercial dati na mabagal na maglakad yung matanda. Ano yun? Hindi ko maalala yung duda hustle na yun.
Ano yun, Paps? Do the hustle. Ano yung lakad? Ano yun, parang yung parang pasayaw-sayaw na lakad. Alam mo yung ano? Nakalimutan ko lang kung anong brand yan, pero naalala ko yung commercial na yan kasi yun yung jingle niya, yung Do the hustle. Parang ano, 80s music. Nakalimutan ko lang kung anong brand, pero alam ko yan tinutukoy niya. Sabi ko, akala ko si Dada kasi nakatak yung polo shirt sa shorts. Tapos yung polo shirt niya sobrang similar sa suot ng dad ko. Kaya naisip ko din na siya yun. When I looked at my dad's polo din ng malapitan, may pagkakaiba. Never saw his face pero may edad na din based on his physique. Doon ko din na-realize na hukot maglakad yung lalaki and it wasn't my dad since diretso naman katawan niya kahit maglakad. Admittedly, may times na nakakaramdam ako and I got it from my mom's side. Minsan na din akong may nakitang little girl dito sa bahay ng madaling araw years ago. But that's for another story. However, nothing as intense as this to the point na kinilabutan ako sa braso and legs habang nagkukwento sa kanila. Ang nakaka-amaze lang, ang creepy at the same time is it's the first time na nakita ko siya, then it manifested with my mom since sumakit ulo niya the same time I saw the man. Sabi din niya na wala yung sakit ng ulo niya after kong ikwento. Iniisip ko kung sino siya. Baka daw naligaw, sabi ni ma'am. Pero iniisip ko, paanong naligaw wala naman directly affected sa area and nearby areas namin during the typhoon. Pero kung sino man siya, may his soul rest in peace. Ayun lang. Thank you sa time para basahin to. Ingat always and more power mga otits. See you around and wait nyo na lang po yung vegan longganisa. Hindi ka nakagagawin. Akala ko totoo na. Hindi daw pwede kasi ano, do the hustle nga daw. Do the hustle daw nga pala, no? Hindi vegan longganisa. Anyways, sabi ni James, commercial daw ata ng Sting yun. Pero hindi, parang medyo luma na siya. Medyo luma na siya actually hinanap ko ngayon lang. Tapos nakita ko pa yung yung isang Pinoy band commercial. Kasi sobrang dami pala Paps ng commercial dito sa Pilipinas na ban. Na rin ako dati diyan na napapanood ako. Anong alam mo na commercial ng Pilipinas yung naban o yung pinagbawal? Meron ba? Marami. Example, yung commercial ng isang hindi ko na lang babanggitin yung brand, pero commercial ito ng isang fast food chain dito sa Pilipinas, which is tinatanong nung tatay yung anak na babae kung sinong ganto, sinong ganyan. Tapos lahat ng sagot ng bata si daddy. Parang sasabihin natin, sinong mas love mo? Si daddy. Kunwari lang to sinong ang pinakaganyan? Sinong mas matalino? Si daddy. Sinong ganyan? Si daddy. Puro si daddy lang sagot ng bata. Tapos pinakita under the table, inaabutan ng french fries. So may lagay. Oo, naban yun. Naban yung commercial. Ang lagay ay may lagay. Oo, totoo. Kasi bribery, di ba? Parang ganun yung ganun yung message. Tapos isa pang naban na commercial, itong commercial ng isang diaper. Yung may datu. Speaking of datu kanina na nabanggit ni Nicole, may datu. Tapos dumating si Magellan. Tapos nakita niya na iyak yung baby. Ang dala ni Magellan na gift is yung kung ano man yung diaper na yun. Yun. Na rin siya, naban din siya dahil dun sa misleading. Dahil misinformation siya sa history. Kasi baka daw isipin ng mga bata na diaper talaga yung dinalang regalo. Ang lala ng ganun mas malala nga yung misinformation. Yun nga nakakatawa dun, di ba? Na parang common sense naman, may diaper na ba nung panahon na yon? Pero ewan ko kung ba't nila pinaban kasi nga, syempre, dati kasi ang TV lang naman ang parang pinaka-media na kahit mga bata nakakapanood, di ba? Wala pa naman ibang nun eh. Anong sabi nung diaper company nung binan sila? Sabi? Ito, hindi pwedeng ipalabas yan. Ano po yan? Diaper
Ang daya po eh. Daya, pre. Sabi ni Nicole, naalala ko tuloy yung alamat ng napkin. Ano ba yung alamat ng napkin na yan? Hulaan ko. Hindi ako sure pero hulaan ko. Ayan ba yung yung winish niya na sana maging siya, magkaroon ng pakpak tapos naninipsip ng dugo. Akala ko yun eh. Akala ko yun. Kasi parang may nabasa rin ako story na ganyan na i-type mo Nicole habang ini-introduce ko to story na to. Ikwento mo sa amin. Meron ako nabasa na story na ganyan na rin. Joke lang. Na gusto niya maging vampira, Paps. Tapos winish niya na yun nga. Gusto niya magkaroon ng ng pakpak. Tapos siya, naninipsip ng dugo. Tapos ayun, naging siya, napkin with wings. Na literal. Sinabi, dati daw lalaki ang meron. Tapos pinagtatawanan daw palagi ng mga babae na tumutulo. Sabi ni Nicole. So dati lalaki daw ang merong buwan ng dalaw. Tapos pinagtatawanan daw palagi ng mga babae na tumutulo. Lalaki naman talaga dati ang meron. Ha? Oo. Kaya nga ang tawag sa kanya mens. 'Di ba? Yun ang reason nun. Dati talaga, lalaki talaga ang meron. Base yan, nasusulat yan sa aklat ng Code of Kalantiaw. Ang masama doon, sabi ni Nicole, nakalimutan ko na yung kasunod. Salamat ha. Salamat. Sabi niya pa, naalala ko tuloy yung alamat ng napkin. Ano yung naalalang part mo doon kung nakalimutan mo na yung kasunod? Sabi niya, naalala ko tuloy yung alamat ng napkin, pero yung first part lang. Grabe, salamat. Nag-buy time pa ako para maisip mo kung ano pa yung mga pinagsasabi ko para lang maalala mo tapos hindi mo rin pala itutuloy yung kwento. Na-curious tuloy ako. Intro girl ka dun no? High school pa kasi yun. Bakit sobrang tagal na ba nun? Ano na ba yan? Sino ba mga classmate mo dyan? Yung mga tumahi pa ng watawat? Kaya nakalimutan mo na yung kaya nakalimutan mo na yung kwento. Anyways. Tumahi ng watawat, tapos nung nabuo, sabi, awit. Oo, no? Handa na ba yan? Tapos nung nakita, awit. Tapos, yun ang alamat kung bakit lagi sinasabi yan pag may flag ceremony. Handa, awit. So, kasi nga, nung nakita nga nila yung Philippine flag, yun ang nasabi nila. Handa na ba yan? Tas awit. Ba't ganyan? Saan unang winagayway? Sa kawit. Sa Awit, Cavite, di ba? Doon yun eh. Magkakadugtong nga yan eh. Kaya kasi dati talaga, nung unang winagayway yun, di ba naglupang hinirang? Naglupang hinirang na ba sila nun? So, ang totoo nun, okay, kakanta na tayo. Handa, kawit. Tapos Tapos nag-evolve lang yung terminology. Oo, akala nila kawit o awit? Yun na. Puta, gumawa ng sariling alamat ang putik. Anyways, pagpasensyahan nyo na kung meron kaming maraming sinasabi. Take it or leave it. Kung ayaw nyo, pwede kayong lumipat ng ibang podcast channel. Hindi kawalan. Naalala ko na naman talaga yung nag-comment Yung kanina. comment. Tatandaan ko talaga yun. Pag nag-comment, pag napanood mo to mamaya pa nag-premiere to Friday, mag-comment ka ulit. Magkita tayo sa live chat. Wala, feeling ko hindi manonood ng live yan. Bakit? Mahina signal sa kanila kapag gabi. Paano mo nalaman kung sino yun? Hindi, walang signal. Yan. Pisonet, charot na. Kilala mo? Kala ko naman kilala mo. Anyways, ito. Ang title ng story na ito ay Are You My Soulmate? Uy, love story ba yan? Tingnan natin. Naku-curious din ako eh. Sabi niya, Okay. tawagin niyo na lang akong Leticia. Leticia? Pag mga ganyan pangalan, Paps, yun yung mga gumagan yung ulo eh. Di ba? Paps, sa buong buhay ko, wala akong na-meet na Leticia yung pangalan na na-meet ko Hindi, baka code name lang to. Bago lang yan, Paps. Leticia
ano? ano? Leticia. Anyways, eto na. Ito na makakapagpasagot ng ating mga katanungan. Kung sino nga ba talaga itong makabagong si Leticia. Tawagin nyo na lang akong Leticia. Hindi ko tunay na pangalan. Sinabi niya na, Paps. Okay. 20 years ang edad at nakatira somewhere in Mindanao. Akala ko sa Leyte. Leyte siya Leyte siya. Napanaginipan ko ito noong 2016. Medyo natatandaan ko pa lahat ng iyon. Let's begin. Nagkukwentuhan ang tatlo kong ate sa mga bagay-bagay na hindi ko magets. Bilang nakakabunsong kapatid, dapat dinededma mo lang sila kasi di mo naman relatable mga pinag-uusapan nila. Ang ginawa ko ay humiga at natulog. Sa oras ng pagtulog ko, doon na nagsimula ang panaginip ko. Nasa bahay raw ako na naglilinis, tsaka nakikisabay din sa usapan ng pamilya. Bigla na lang may bombang tumunog at naghiyawan ang mga tao. Anong bomba yun, Paps? Ha? Bumomba. Oo, bumomba lang pa ba ako? Anyways, ito sabi niya. Nagpanik ang pamilya ko at ako din ay nagpanik. Sa sobrang lakas ng mga tunog ng baril at bomba ay nagsilabasan kami sa bahay na magkaiba ang dinadaanan namin. Tumakbo ako papunta sa gubat. Nakita ko ang malaking tangke na may nakaka-camouflage na mga tao. Nasyak ako nang biglang nag-shake yung ground na tinatapakan ko at hindi ko na malayan na may paparating na tangke sa harapan ko. Tumakbo ako ng tumakbo. Sinisigsag ko ang aking pagtakbo upang di ako maipit sa tangke nang biglang may dumakip sa akin banda sa left side ko. Hinawakan niya kamay ko at tumakbo ako na parang bang ginaguide niya ako kung saan ang tamang daan. Habang tumakbo kami ay tinignan ko siya mula paa hanggang ulo. Mataas siya na maputi yung balat, matangos na ilong, naka-white shirt at yung lower na suot ay pang sundalo. Sa pagkakaalam ko, isa siyang sundalo. Ang dumi na ng suot niya. Sa pagtakbo namin ay may nakita kaming malaking puno at doon kami nagtago. Wala rin naman siyang dalang baril at nag-question ako sa kanya. Sundalo ka? Bakit wala kang baril? Dinedma niya lang ako. Pinatayo niya ako nang biglang may sumigaw na, "May tao rito!" Tumakbo ulit kami. Medyo nangihina na ang paa ko at alam ko na pagod na rin siya. Biglang may narinig akong putok ng baril. Pagtingin ko sa kanyang braso ay may dugo. Natamaan siya ng bala. Sa wakas, nasa lugar na kami na parang familiar sa akin kaya ako yung tumakbo ng malakas at ako na rin ang nag-guide sa kanya. Malapit na kami sa kalsada at naabutan na namin yung bahay ko at binuksan ko ang gate at pinasok ko siya sa sala namin na malaking bakante. Pinahinga ko muna siya sa kama ng ate ko at nilinis ang sugat niya. Hindi ko alam kung paano kunin yung bala sa braso niya. Pero siya yung tumanggal doon at pinakain ko na rin siya. Ano kaya yung pinakain niya? Kinakausap ko siya pero tumitig lang siya sa akin. Kakaibang pagkatitig na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Hindi ako nagkakamali. May gusto talaga siyang sabihin at tandang-tanda ko pa ang sinabi niya sa akin. Ibang language pero hindi ako nakakaintindi. Kaya translate niya ng Bisaya. Magkita rata pohon. Sabay tingin sa braso niya at bumalik ang tingin sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko at nag-smile. Nawala yung panaginip ko na nag-change ng white color at nagising ako. Pero iba yung pagkagising ko na parang gusto akong papatulugin uli. At yun na nga ang nangyari. Nakatulog ako uli. Imbis na managinip ako na maganda sana, binangungot na ako. Nakabukas ang mata ko na tumitingin sa ceiling habang umaandar ang ceiling fan. At nakita ko rin ang ate ko na nagsasalamin.
Katatapos niya lang ata maligo pero pilit ko ginagalaw ang katawan ko pero hindi ko magawa. Kaya gusto kong sumigaw pero hindi ko talaga kaya. Nagtry ako mag-move ng fingers ko hanggang sa nagising ako pero wala akong makita. Kahit mga ate ko wala na doon. Kaya pala walang ilaw kasi inoff. Tanging nakikita ko ay bintana na may liwanag ng ilaw galing sa tapat ng bahay namin. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Hanggang ngayon natatakot ako na baka magpakita siya or baka hindi siya nag-e-exist dito. Ang tanong, ano muna ang ibig sabihin nung sinabi sa kanyang word, magkita rata pohon? Sinong ano rito? Sinong nakakaintindi ng Hindi ibang ba yung language? magkita tayo doon? Magkita rata pohon. Hindi. Magkita tayo ulit. Hopefully, we'll see each other again soon. Pohon is a Bisaya word for hopefully or in God's time. Nagulat ako, Pap, sa ilaw sa mukha mo. Meron ka dyang paano Oo nga eh. Paano tawag yan? Sunkissed. Sunkissed. Sunkissed Alam- juice. Sunkissed juice. Halatang tanghali tayong nagsushoot Oo nga. Anyways, yung na-experience niya is another na naman, case na naman ng sleep paralysis. Since meron na namang kakaibang meron na namang weird na panaginip. Na-involve. Ano siya dito? Na double sleep paralysis siya. Ay hindi, yung una, normal dream lang. Tapos siguro naging sleep paralysis. nung nagising siya, tapos natulog ulit, naging sleep paralysis. Sabi daw nila, Paps, naniniwala ka ba na nakaka-trigger din daw ng sleep paralysis pagka nakapatay yung ilaw? Pag madilim, kunwari madilim sa kwarto mo. Ewan ko, natutulog ako na- minsan mas gusto kong... Ako kahit Paps Kahit bukas yung ilaw minsan, nagkaka-sleep paralysis pa rin ako eh. Kahit nga bumibiyahe, minsan na sleep paralysis ako eh. Alam mo yung tulog sa biyahe, di ba minsan pagka Hindi biyahe ko pa na... na-experience yun Ang hirap na Oo. Alam mo yung parang, di ba siyempre, sobrang puyat. Tapos na may pinuntahan, bumibiyahe, di ba? Ang sarap matulog minsan sa bus, ganyan. Na sleep paralysis pa ako. Ano nangyari sa'yo? Hindi, yung ganun, yung hindi makagalaw, tapos nauunahan ko na kasi minsan nauunahan ko na kasi lagi, na parang bago pa ako makakita ng mga weird shit, nagigising na ako. Pero alam ko kasi na sleep paralysis, kasi pagising ko, Paps, ang hirap huminga. Oo. At saka naramdaman ko yung struggle, bago ako magising, naramdaman ko yung tigas, yung parang ayaw gumising ng katawan ko. Ano na may inisip mong naramdaman na tigas? Hindi yung tigas ng katawan. Okay. Yung struggle mo pag gumagalaw. Akala ko hindi na bangungot yun eh. Bigla kami naramdaman na tigas. Masama yun, mahirap yun. Tapos nagising ka. Ang alam mo ko anong worst part doon? Ayun nga, nasa bus ako. Parang okay lang yun eh. Kung yung iniisip mo na nangyari sa bahay, pero kung yun nasa bus ka, ang lala nun. Ay, nako. Ay, so mamaya na pala tong episode na to. Ay, hindi, ngayon. Kasi sinushoot namin to ngayon, same day. So, yung mga wala dito sa live recording, mapapakinggan nyo na kaagad to mamaya. Pero abangan nyo rin yung episode sa may Sunday. Kasi sa episode sa Sunday, guest ulit namin si Antoinette. Prey, si Antoinette, yung co-host namin. Tapos si Prey, guest namin si Prey. And wag na mag-alala yung iba kasi this time hindi na mapuputol yung mga story ni Prey. Sa sobrang hindi mapuputol, parang wala na kaming silbi dun sa episode. Oo. Ang Nakaupo lang kami. Sila yung nag-usap. Nakaupo lang kami. Lang kami. Yun nga, for branding lang. Tapos, iniisip ko paano ba? Ayun, hindi. Wala. Iniisip ko lang kasi yung for next week. Kasi, by next week, season 5 na yon. So, ayun. Iniisip ko kung paano.
May nakaplano na kami, pero hindi pa namin, kaya ayaw rin namin sabihin kasi parang hindi pa namin mapapromise kung kaya namin i-pull out yon. Pero may plano na kami for season 5. May plano kami sa season 5. Siguro magkakaroon lang tayo ng mga episode sa season 5 na iba lang. Ayun. Basta yun ang masasabi ko. Tapos, ayun. Ay shucks, yung bukas pala. Na-shoot natin yung season 5 na yun. Yun na nga, season 5 nga yun. Kaya nga sinasabi ko na iba. Iba. Before nung actual na plano for season 5. Ayun. Yes. Anyway, kung nasa live recording kayo, napapag-usapan din namin yung mga plano sa mga next na episode. So, kung gusto niyo ng mga insider na information and pwede kayo pumasok. Sali kayo sa community namin. Para after yung sumali sa community, sali lang kayo sa group chat para makita nyo yung mga pinag-uusapan. Yan, kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook at Instagram ng The Red Door Podcast PH, kung nasa YouTube kayo niyan, naka-flash sa baba, The Red Door Podcast PH. And kung gusto niyo mag-share ng stories, pwede niyo gawin 'yon by sharing sa Facebook community or send it via email to kwentongrdp@gmail.com. Ayan, nagpa-flash sa baba. And i-include din namin syempre sa description ng episode na to sa Spotify tapos sa YouTube. Yun, tama. Tapos every time na may makikita kayong post sa aming Facebook page, which is The Red Door Podcast PH din. Pwede nyo siyang i-share para makita din ng iba. Tapos, or kung hindi man, react lang kayo. Tapos, kung gusto nyo mag-super chat, pwede. Uy, wait lang. Nung nakaraan pala may nag-super chat. May nag-super chat. Kaya ko nga din nabanggit. Dahil merong nag-super chat last time. Oo, sa episode kasama si Antoinette. Tingnan natin. Ay, nasa na ba yan? Ay, hindi naman naman sa akin. Wait. Nandun siya sa hindi siya sa nasa comment side. Notification na lang ata. Ayan, hanapin lang namin kung sino. Ito, si Aldrin Flores din pala. Si Aldrin Flores. Ayan, salamat sa iyong Basahin super ko. chat. Maraming salamat po sa pag-shoutout mga tito, haha. Sa wakas, sobrang fan po talaga ako, RDP, no joke, haha. RDP, isa sa libangan ko nung panahon, stress po ako sa work. Kumbaga sa halip na ma-stress ako sa work, natatakot ako. Solo pa naman ako sa barracks nun sa office namin, tapos panay pa yung OTY. Favorite ko po yung kwento nyo about kay Heidi at sa tatay niya. Double deck at sa conspiracy theories, kasama niya po doon si Tito James. Na-mention pa nga po dati ni Tito Ian yung New Jeans sa isang episode nyo, share ko lang. More episodes pa po mga tito. Do arigato gozaimasu. Aldrin Flores. Ayun, ganyan, no? Flores. Yung parang iisipin mo, yung mga kagaya ng mga sinasabi ni Aldrin Flores tsaka ng iba pa mga supporters talaga ng Red Door Podcast PH. Although makaka-receive tayo ng mga bad comments na parang ganyan yung format, ganito. Pero paano sa sarili namin babaguhin yung format namin kung may nakikita kami na tao na gusto yung ganun, di ba? Oo. Diba? Ngayon lang kayo nag-comment ng ganyan eh. Tsaka, katulad nga nung sinabi natin kay Stanley Chi, kung hindi kayo nagandahan, hindi kayo ang target audience. At saka at saka ito nakakatawa. Pagka merong mga bad comments, nakikita namin, di ba, na ganyan. Napapansin na daw nila sa mga lumang episode, ganun. Pag bad comments, saka lang kayo magko-comment. Pero pag magandang episode, hindi kayo nagko-comment. Patunay lang na kahit gaano karaming kagandang bagay yung gawin, ang mapapansin pa rin talaga yung mali. Which is, nasusulat sa bersikulo, charot! Chares lang, Paps, chares lang. Chares. Shoutout sa'yo, Chares. Chares lang. Di ba? Parang pagka may mali, todo putak, pero pag maayos naman, walang say. Ganun naman talaga yung mga tao. Pero okay lang, we'll take constructive criticism. We'll take the comments na yun, pero ayun lang.
Para sa akin, may tamang way to criticize something. Oo. We'll take that, pero mainit pa rin talaga yung ulo ko. Nabahing na ako. Allergic kasi ako sa mga ewan. Oo, tama. You can't please everyone. Parang yung kwento ng mag-ama tsaka yung donkey. Di ba? Ano? Ama tsaka? Mag-ama tsaka yung donkey. Donkey. Yung parang may dalawang mag-ama na naglalakad, tapos may donkey silang kasama. Tatlo sila naglalakad. Tapos nakarinig sila ng mga tao na nagbubulungan. Sabi, tinan mo yung ano na yun, tinan mo yung mag-ama na yun, para silang tanga. May kasama silang donkey pero hindi nila sinasakyan. Kaya ang ginawa ng tatay, sinakay niya yung anak. Tapos nung nakalayo-layo na sila, may bulungan ulit. Sabi, grabe naman yung bata na yan, wala man lang awa sa tatay niya. Hindi niya man lang pinasakay yung tatay niya. Nagpalit sila. Paglakad ulit nila, may say na naman yung mga tao. Sabi, grabe namang yan, tatay yan. Siya pa yung nakasakay, samantala yung anak niya naglalakad. Ending tinapon nila yung donkey. Tapos mas lalo silang nahirapan sa paglalakad, which is ang parang pinaka-lesson. Nakinig sila doon sa mga people pleaser sila. Parang sinusubukan nilang i-please lahat ng mga tao hanggang sa wala na silang hindi na nila nakuha yung comfort sa buhay nila. So ayun, ganda lang din gawin natin. Ewan ko, ako kasi wala naman akong pakialam sa kanila. Iniisip ko lang is nag-comment sila. Okay na yun. Ganun gagawin natin. So sino yung unang sasakay? Ha? Sino yung unang sasakay sa donkey? Ikaw muna, tapos sunod ako, tapos tapo na natin. Itigil na natin yung donkey dito is yung podcast natin. Tapos pagkatapos nating i-abandon na, naramdaman natin yung yung walang comfort. Pagkat ba natin Ayun, so siguro dito muna mag-end yung episode na to. Abangan nyo yung episode sa Sunday kasi jam-packed yung episode na yon. Para sa kanila dalawa, dahil tahimik lang kami. Oo. Mahaba din yun, Paps, ha? Oo, ilang minuto ba? 1 hour and 30 something yun. Ayun. Pero yun, may mga kwento si Prey doon na yung hindi natuloy last time is natuloy na. At meron pang mga insights galing kay Antoinette from Grimcast Manila. May kwento rin si Antoinette. Nakakatakot din yung kwento ni Antoinette. Actually, yun. Meron din sa mga kwento doon. So, ayun, guys. Maraming salamat sa mga nanood sa episode na to. And kita-kits tayo sa Sunday. And yun yung finale episode natin. So, huwag kayong maglala kasi meron pa namang episode next year. Hindi, charot. May episode pa tayo next week. So, kita-kits. Tuloy-tuloy lang tayo. And salamat sa lahat ng mga sumusuporta. And ayun, kita-kits sa next na episode sa Sunday. Again, my name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.